Sa gilid ng isang masikip at maalikabok na kalsada sa lungsod, nakaupo ang isang batang gusgusin, mga 10 taong gulang, payat at halos kita ang mga buto sa braso at binti. Ang kanyang buhok ay gusot at ang kanyang damit ay butas-butas at halos hindi na matukoy ang dating kulay. Siya si Elias, isang ulila na iniwan ng magulang matapos mamatay sa sakit ilang taon na ang nakalipas. Walang tahanan, walang pamilya, kaya't natuto siyang umasa lamang sa awa ng iba at sa lakas ng sariling kamay upang mabuhay. Araw-araw ay naglalakad siya sa paligid ng palengke, bit-bit ang isang sira-sirang lata na dati lalagyan ng biskwit. Doon niya inilalagay ang anumang baday na maaari niyang maipagbili, mga basyong bote, lumang dyaryo, at kung minsan ay mga tirang pagkain mula sa mga basurahan ng kainan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaiba kay Elias. Hilig niyang pagsama-samahin ang mga tira-tira at gawing bagong putahe. Elias, bakit mo pa yan pinaghahalo-halo? Di ba't lasang panis na yan? Tanong ng batang si Dodong. Isa sa mga kalaro niyan palaboy rin sa kalye. Ngumitilam si Elias, sabay sagot. Kung marunong ka lang magtimpla, kahit anong ulam, pwede mong gawing masarap. Habang ang iba'y tumatawa sa kanyang pagsusumikat, si Elias ay seryoso. Ginagamit niya ang mga dahon at asin na libre lang sa palengke para madagdagan ang lasa ng kanyang niluluto. Kahit na wala siyang kalan, natuto siyang gumamit ng lata at uling mula sa basurahan upang makapagluto. Maraming pagkakataon na pinagtawanan siya ng ibang bata. Chef daw o, chef ng basura. Sigaw nila habang kimokotya ang kanyang ginagawa, ngunit hindi niya alintana ang pangungutya. Sa halip, mas lalo siyang nangarap. Minsan, may isang matandang tindera ng gulay na naawa sa kanya. Elias, anak, heto o, ilang dahon ng kangkong. Isama mo na sa niluluto mo. Salamat po Aling Maring, tugon ni Elias na may ngiti. Mas magiging masarap na ito. At sa bawat kagat niya ng sariling gawa, dama niya ang kakaibang tuwa. Hindi lamang dahil nabusog siya, kundi dahil alam niyang may kakaiba siyang talento na hindi pa natutuklasan ng mundo. Sa gabi, kapag natutulog siya sa ilalim ng lumang kariton, madalas siyang nananaginip. Nakikita niya ang sarili na nasa harap ng malaking kalan, nakasuot ng puting apron, at pinapalakpakan ng mga tao sa bawat putahe na kanyang niluluto. Ngunit paggising niya, bumabalik siya sa realidad ng gutom at kalye. Isang araw, habang naglalakad siya dala ang kanyang lata, nadaanan niya ang isang maliit na kainan. Mula sa bukas na bintana, naamoy niya ang nilulutong adobo. Tumigil siya at marahang nilunok ang laway. Hoy bata, huwag kang tumitig dyan, wala kang pambili. Sigaw ng matabang chef sa loob. Ngunit hindi alintana ni Elias ang insulto. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim, ninanamnam ang bawat halimuyak. Adobo, konting suka, bawang, at paminta. Pero masyadong maalat, bulong niya sa sarili. Napansin siya ng isang matandang lalaki na kumakain sa loob ng kainan. Ikaw, bata, parang kilala mo ang lasa kahit di mo natitikman wika ng matanda. Nagulat si Elias at umiti. Opo, alam ko po kapag sobra o kulang ang sangkap, kahit amoy lang. Tumawa ang matanda at ngumiti. Ibang klase ka bata. May talento ka. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, sinaway siya ng chef. Tumigil ka nga dyan, layas. Lumayo si Elias, ngunit sa kanyang puso, mas lumalim ang pangarap na isang araw ay hindi na siya pagtatawanan, kundi kikilalanin bilang tunay na kusinero. Habang palaging pinagtatawanan ng iba, mas tumitibay ang kanyang loob. Isang gabi, habang nagluluto siya ng sabaw gamit ang mga tira-tirang isda, tinawag siya ng isang batang lansangan. Elias, pahingi naman kahit konti, gutom na ako. Walang alinlangan, iniabot niya ang kalahati ng kanyang pagkain. Sige, tikman mo, masarap yan. At nang malasahan ng bata, namilog ang mata nito. Grabe Elias, ang sarap nito, parang galing sa totoong kainan. Gumiti si Elias at sa loob-loob niya, nasabi, kung kaya kong mapasaya kahit isa lang, baka kaya ko ring mapasaya ang buong mundo sa pamamagitan ng pagluluto. Lumipas ang mga araw
at mas naging malinaw ang kanyang pangarap. Alam niyang mahaba at mabato ang daan, ngunit sa kabila ng kanyang murang edad at kahirapan, buo ang loob niyang balang araw ay magbabago ang kanyang kapalaran. Ang batang gusgusin ng lansangan ay naniniwala. Darating ang oras na siya'y tatayo sa entablado ng mga tunay na chef. Dala ang sariling talento na minsang pinagtawanan, ngunit kalaon ay magiging inspirasyon. Sa isang magarang sasakyan na dumaan sa makipot na kalsada ng lungsod, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 40. Matikas ang tindig, nakasuot ng mamahaling suit at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Siya si Don Armando, isang kilalang negosyante na galing pa sa ibang bansa matapos ang ilang taong pag-aaral at pagpapalawak ng negosyo. Ang kanyang pangalan ay kilala sa mga pahayagan at sa larangan ng negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging istrikto at tila mapagmataas, may malambot na bahagi ang kanyang puso para sa mga taong dumadaan sa matinding hirap, sapagkat minsan ang kanyang ina mismo ay dumaan sa ganoong uri ng buhay bago pa man sila nakaahon. Habang dumadaan ang kanyang sasakyan sa isang eskinita malapit sa palengke, natanaw niya ang isang batang payat, marungis at tila gutom na nakaupo sa gilid ng bangketa. Si Elias iyon. Hawak-hawak ang kanyang lumang lata habang pinagmamasdan ang mga taong kumakain ng mainit na lugaw sa isang karinderya. Mapapansin sa kanyang mga mata ang pananabik, ngunit kasabay din ang pagkalugmok dahil hindi niya kayang bumili. Don Armando, bakit po kayo biglang nagpatigil ng sasakyan? Tanong ng kanyang driver. Itinuro niya ang bata. Tingnan mo ang batang yon. Tingnan mo ang mga mata niya. Hindi lang gutom ang nakikita ko roon. Mayroon siyang apoy na hindi basta mawawala. Bumaba siya ng sasakyan at nilapitan ang batang si Elias. Nagulat ang mga tao sa paligid, sapagkat bihira nilang makita ang isang kagalang-galang na negosyanteng bumaba sa ganoong klaseng lugar. Bata, wika ni Don Armando, ano ang pangalan mo? Nagulat si Elias at tila hindi makapagsalita agad. Elias po, sagot niya habang iniwas ang tingin, nahihiya sa maruming itsura. Elias, kumain ka na ba? Tanong ng mayaman. Umiling ang bata. Hindi pa po. Baka po mamaya kapag may nakalimos ako. Saglit na natigilan si Don Armando. Sa kanyang puso, naalala niya ang kanyang ina na minsang nagutom din sa kalsada bago sila nakapundar ng kahit maliit na negosyo. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang awa at paghanga sa tibay ng loob ng bata. Sumama ka sa akin, ipaghahanda kita ng masarap na pagkain, anyaya niya. Nagulat si Elias at agad na nagtanong, sigurado po ba kayo? Baka po ayaw ng may-ari ng kainan kapag pumasok ako. Ngumiti lamang si Don Armando. Kung ako ang kasama mo, walang makakapagtaboy sa'yo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang kakaibang respeto mula sa isang taong hindi niya kilala. Habang magkasamang naglakad ang dalawa papunta sa isang kilalang restaurant sa sentro ng bayan, napansin ng mga tao ang kakaibang tanawin. Isang makapangyarihang negosyante, tangan ang isang gusgusing bata na parang walang halaga sa iba. Pagdating nila sa restaurant, kaagad silang pinansin ng mga tao. Ang mga waiter ay nagtitinginan, ang ilang bisita ay nagbubulungan. Bakit kaya dinala ni Don Armando ang isang maruming bata rito? Dulong ng isang babae sa kanyang kasama. Siguro namali lang siya ng pinasok na lugar, sagot naman ng isa. Ngunit hindi alintana ni Don Armando ang mga bulungan. Sa halip, mas lalo niyang itinayo ang kanyang likod at ipinakita na hindi siya nahihiya. Inalalayan pa niya si Elias papasok sa loob. Ginoo, baka po, hindi ako bagay dito, bulong ni Elias habang nakatungo. Huwag mo isipin yan, sagot ng mayaman. Walang pinagkaiba ang tiyan mo sa tiyan nila. Pareho kayong dapat kumain ng masarap. Sa loob-loob ni Elias, tila may mainit na umusbong na damdamin. Sanay na siyang maliitin, pagtawanan at itaboy. Ngunit heto ngayon, isang kilalang negosyante ang kumikilala sa kanya at binibigyan ng pagkakataon. Sa kanilang pag-upo, hindi mapigilan ng mga waiter na magtanong, Don Armando, sigurado po ba kayo? Dadalhin po ba natin siya dito? Piningnan sila ng matalim ng mayaman. Bakit? May problema ba? Ang bawat tao ay may karapatang kumain ng maayos. At higit sa lahat, siya ang bisita ko.
Walang nagawa ang mga waiter kundi ang sundin siya. Habang inaabot kay Elias ang menu, natigilan ang bata. Hindi niya alam kung paano babasahin ang nakasulat. Halata sa kanyang mukha ang pagkailang. Napansin ito ni Don Armando at mahinahong tinanong, "Ano bang gusto mong kainin?" "Basta po, kahit ano pong makakabusog," sagot ng bata habang pinipigilan ang luha. Ngumiti si Don Armando, "Dalhan niyo kami ng pinakamabuting putahe ninyo. At huwag kalimutang idagdag ang sopas." Habang hinihintay ang pagkain, pinagmamasdan ni Don Armando ang bata. Nakita niya sa bawat galaw nito ang simpleng asal, ang paghawak sa kutsara at tinidor na parang ginto, at ang pagtingin sa paligid na may halong takot at pangarap. "Elias, wika ng mayaman, may hilig ka pa sa pagluluto?" Nanlaki ang mata ng bata. "Opo, kahit po tira-tira, pinipilit kong gawing masarap. Minsan po pinagtatawanan ako, pero gusto ko pong maging kusinero balang araw." Muling ngumiti si Don Armando. "Hindi mo alam, baka mas malayo pa ang marating mo kaysa sa iniisip mo." At doon nagsimula ang isang koneksyon na magbabago ng buhay ng bata. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng pagkikita nilang ay magiging simula ng isang mahabang paglalakbay, isang paglalakbay na magpapakilala sa kanya hindi lang bilang batang lansangan, kundi bilang isang taong may pambihirang talento na handang tuklasin ng mundo. Maingat na pumasok si Don Armando kasama si Elias sa loob ng isang mamahaling restaurant na madalas puntahan ng mga mayayaman at kilalang personalidad sa lungsod. Agbukas palam ng pinto, sabay-sabay na napalingon ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagtama-tama sa iisang bagay, isang gusgusing bata na nakasuot ng maruming damit, kasamang maglakad ng isang kagalang-galang na negosyante. "Diyos ko, sino ba yang bata na yan?" bulong ng isang babae sa kabilang mesa. "Hindi yata bagay si Don Armando na may kasamang ganyan," sagot ng lalaking katabi niya. Samantalang ang ilang waiter ay nagbulungan din. "Naku, paano yan? Baka mahawa pa ang ibang bisita." Pinili ni Don Armando na wag pansinin ang lahat ng bulong at tingin na iyon. Matikas siyang naglakad papunta sa isang mesa malapit sa bintana, habang mahigpit na hawak ang balikat ni Elias upang maramdaman ng bata na ligtas siya. Subalit si Elias halatang hindi mapakali, nakayuko ang ulo, tila gustong maglaho na lamang sa hiya. "Don Armando, baka po hindi ako bagay dito," bulong ni Elias. "Baka po ipataboy nila ako." Tumingin si Don Armando sa kanya, seryosong nagsalita. "Walang sinuman ang may karapatang magtaboy sa'yo, lalo na't kasama mo ako. Tandaan mo yan, Elias." Pagkaupo nila, agad lumapit ang isang waiter na nakangiti, ngunit halata ang panguuyam sa mga mata. "Magandang araw po, Don Armando. Ano pong ipapahanda natin ngayong gabi?" Saglit siyang tumingin kay Elias at bahagyang napairap. "At para po sa kasama ninyo, dalhan mo kami ng pinakamahusayang na putahe ninyo," sagot ni Don Armando ng diretso. "At siguraduhin mong mainit at masarap." "Opo, Bino," sagot ng waiter. Ngunit bago umalis, hindi nakatiis na magbulong sa kapwa niya server. Sayang ang lamesa, may kasama pang bata na amoy kalye. Narinig ni Elias ang bulungan at napayuko siya lalo. Naramdaman ni Don Armando ang pag-igting ng balikat ng bata, kaya't agad niya itong tinapik. "Huwag mong intindihin ang mga iyan. Sa lugar na ito, ikaw ang bisita ko at ikaw ang verespetuhin." Habang hinihintay ang pagkain, sunod-sunod ang tingin ng mga tao. May ilan pang nagkunwari na abala sa kanilang pagkain, ngunit malinaw na may pagtataka at pangungutya sa kanilang mga mata. "Hindi ba't ito ang Don Armando na laging laman ng dyaryo?" bulong ng isang negosyante. "Bakit naman gusgusing bata ang kasama?" "Baka bagong proyekto niya o baka may ibang dahilan," sagot ng kanyang asawa. Samantala, abala si Elias sa pagmamasid sa paligid. Ngayon lang siya nakapasok sa ganoong lugar. Mga ilaw na maliwanag at kristal na chandelier na tila mga bituin, mga upuang may kutson, at mga taong nakabihis ng mamahalin. Tila nasa ibang mundo siya, at pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon. Dumating ang mga pagkain. Inilapag ng waiter ang mamahaling steak at sopas na may usok pa.
Halos manginip si Elias habang tinitingnan ang pagkain sa kanyang harap. Tikman mo, Elias, wika ni Don Armando, nakangiting nakamasid. Ito ang pagkain na karaniwang para sa mga mayayaman. Pero ngayong gabi, para ring ito sa'yo. Marahang sumubo si Elias. Sa unang kagat, nanlaki ang kanyang mata. Napakasarap po. Pero, saglit siyang natigilan. Pero ano? Tanong ni Don Armando. Medyo sobra po ang alat sa sabaw. Mahina niyang tugon. Nahihiyang baka magalit ang mayaman. Ngunit imbes na magalit, natawa si Don Armando. May mata ka talaga sa lasa, Elias. Hindi lahat ng bata ay mapapansin yan. Narinig ng isang chef ang usapan at lumapit. Pasensya na po, Don Armando. Ginawa po namin ang lahat para maging perpekto ang putahe. Ngunit tila hindi niya nagustuhan na isang batang marungos ang nagbigay ng opinyon. At ikaw bata, sino ka ba para husgahan ang pagkain dito? Bahagyang napatras si Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Don Armando. Isa siyang bata na may mas matalas na panlasa kaysa sa ilan sa inyo. Kaya't imbes na maliitin siya, makinig kayo. Natahimik ang chef at umalis ng may inis. Ang ibang bisita ay muling nagbulungan. Ngunit na yon ay hindi lamang panlalait ang naroroon. May halong pagtataka at interes na rin. Baka nga may kakariba ang batang yan. Bulong ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Habang nagpapatuloy ang pagkain, unti-unting lumuwag ang loob ni Elias. Kahit naramdam niya ang mga mata ng tao sa paligid, sapat na ang pagkalinga at proteksyon ni Don Armando para makaramdam siya ng tiwala. At sa gabing iyon, unang beses niyang naranasan ang kumain nang hindi kailangan maghanap sa basurahan. At higit pa, naramdaman niyang may taong handang tumayo para sa kanya laban sa mundo. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng mabuo ang koneksyon ng isang batang palaboy at isang milyonaryong negosyante. Isang koneksyon na magiging dahilan ng mga pagbabagong hindi inaasahan ng lahat. Matapos ang ilang minuto ng pagkain at pagtatalo ng mga bulungan sa loob ng restaurant, napansin ni Don Armando na tila may bumabagabag pa rin kay Elias. Bagaman busog na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi nawala ang pagyuko ng kanyang ulo at ang pagkailang sa paligid. Ramdam ng mayaman na may kailangan pa siyang gawin upang ipakita sa lahat na hindi biro ang batang kanyang kasama. Elias, bigla niyang wika. Hindi ba't sinabi mong mahilig kang magluto? Nagulat ang bata. Opo, pero hindi po ako magaling. Tira-tira lang po ang ginagamit ko. Ngumiti si Don Armando. Kung ganoon, oras na para ipakita mo sa kanila. Sumama ka sa akin. Itinayo niya si Elias at walang alinlangan na dinala patungo sa kusina ng restaurant. Ang mga bisita'y muling nagbulungan. Ang iba'y natatawa. Ano na naman ang naiisip ni Don Armando? Dadalhin pa niya ang gusgusing bata sa kusina ng isa sa pinakamagagarang kainan dito? Pagpasok nila sa kusina, agad silang sinalubong ng mga chef at staff. Ang head chef, isang matabang lalaking kilala sa kanyang kasungitan, ay agad nagtaas ng kilay. Don Armando, anong ginagawa ninyo rito at sino itong batang ito? Bawal pumasok ang mga ganyang, maruruming bata sa kusina. Mariing tumingin si Don Armando. Kung anuman ang iniisip mo, ibahin mo. Ang batang ito ay may talento. Hayaan ninyo siyang subukan. Natawa ang isa sa mga sous chef. Talento? Tingnan nyo naman ang itsura. Para bang hindi pa nakapagluto sa totoong kalan. Puno ng pangungutya ang paligid. Ngunit tumingin si Elias kay Don Armando na tila humihingi ng lakas ng loob. Don Armando, baka mapahiya po tayo. Ngunit tumango lang ang mayaman. Hindi ka mapapahiya. Maniwala ka lang sa sarili mo. Dahil sa autoridad ni Don Armando, napilitan ang mga chef na magbigay ng espasyo. Nilapitan ni Elias ang mesa kung saan nakahilera ang mga sangkap. Hindi siya sanay sa kasaganahan ng mga rekado at sariwang karne, gulay at pampalasa na naroon. Sa lansangan, kung ano lang ang makuha ay iyon ang kanyang ginagamit. Anong lulutuin mo? Tanong ng isang waiter na halatang nangaasar. Tahimik si Elias, nagmuni-muni. Kinuha niya ang ilang sibuyas, bawang, kamatis at isang maliit na piraso ng manok. Magluluto po ako ng sopas, mahina niyang sagot. Sabaw?
halakhak ng isa pang chef. Sa dami ng pwedeng gawin, sopas ang napili mo? Ngunit hindi nagpadaig si Elias. Maingat niyang tinatad ang sibuyas at bawang. Inihulog sa kumukulong tubig na may halong buto ng manok. Ang simpleng tunog ng pagprito at ang unti-unting paglabas ng aroma ay agad na nakatawag pansin. Tahimik siyang nagtrabaho, walang pakialam sa mga mata ng mga tao sa paligid. Habang kumakalat ang amoy ng nilulutong sabaw, isa-isang napahinto ang mga staff. May kakaiba sa halimuyak. Hindi ito karaniwang sabaw. May halong init at lambing na tila sumasalubong sa kanilang mga alaala ng bahay at pamilya. Unang lumapit ang isang waiter at sinubukan ang sabaw gamit ang kutsara. Sa unang higop, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito basta sabaw. Ang sarap, parang may halong alaala ng pagkabata. Nakangiting tumingin si Don Armando kay Elias. Anong sabi ko sa'yo? May talento ka. Sunod namang tumikim ang head chef, bagaman may halong pagdududa. Ngunit nang malasahan niya ang sabaw, hindi niya napigilang mapapikit. Imposible, isang bata lang ito pero ang timpla, parang mula sa isang sanay na kusinero. Nagbulungan ang mga tao sa kusina. Hindi ka panipaniwala, galing lang siya sa lansangan. Pero tingnan nyo, sa wakas, inilabas nila ang sabaw sa dining area upang matikman ng ilan sa mga bisita. Ang mga taong unay tumatawa at nangaalipusta ay biglang natahimik nang maramdaman ang kakaibang sarap at init na bumalot sa kanilang dila. Parang lutong bahay na matagal ko nang hindi natitikman, wika ng isang ginang na nakasuot ng perlas. May kakaiba. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero punong-puno ng damdamin ang lasa. Dagdag pa ng isa. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Elias, hawak ang sandok, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sanay siyang pagtawanan, hindi purihin. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng mga taong dating tumingin sa kanya na mababa, siya'y biglang naging sentro ng paghanga. At si Don Armando, nakamasid lamang, tahimik na naangiti. Sa kanyang isipan, malinaw na, hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng pagkakataon sa batang ito. Ang gabing iyon, ang magiging simula ng isang kwento na babago sa takbo ng buhay ni Elias at pati na rin ng mga taong minsan ay humusga sa kanya. Nang mailabas sa dining area ang sopas na niluto ni Elias, hindi pa rin maalis sa mukha ng mga tao ang pagtataka. Ang ilan ay napapailing, hindi makapaniwala na mula sa kamay ng isang batang gusgusin nanggaling ang aroma at lasa na ngayoy pumupuno sa buong restaurant. Sa bawat sandaling lumalapit ang mangkok ng sopas sa mga bisita, tila ba may kakaibang pananabik at kuryosidad na humahaplos sa kanilang mga damdamin. Unang sumubok ng sopas ang isang matandang bisitang kilalang kritiko ng pagkain. Mahigpit ang kanyang panlasa at kilala siya sa hindi pag-uurong ng salita kapag hindi nagustuhan ang putahe. Inilapit niya ang kutsara sa labi, tumigil sandali at saka dahan-dahang sinubukan. Pagdampi ng sabaw sa kanyang dila, napapikit siya at sagit na natigilan. Imposible, bulong ng kritiko habang muling sumubo ng isa pa. Ito ay higit pa sa inaasahan. Ang simpleng sabaw, ginawang obra maestra. Nabigla ang lahat ng nakarinig, lalo na't kilala nilang mahirap pasiyahin ng matanda. Isa-isa nang nagsimulang tikman ng ibang bisita ang sopas. Diyos ko, ang sarap. Sigaw ng isang ginang na nakasuot ng alahas. Parang bumalik ako sa pagkabata, niluluto ng nanay ko ang paborito kong sabaw tuwing umuulan. May kakaiba, hindi lang ito lasa. May kwento ang sabaw na ito. Dagdag pa ng isa. Habang lumalakas ang papuri ng mga tao, nakatayo lamang si Elias sa gilid. Nakatungo at hindi alam ang gagawin. Hindi niya akalaing sa simpleng sabaw na kanyang inihanda ay makakakuha siya ng ganoong reaksyon mula sa mga taong dati tumingin sa kanya ng mababa. Lumapit si Don Armando, nakangiing tinapik ang balikat niya. Kita mo na Elias, hindi ko sinabi ng walang dahilan. May talento ka na higit pa sa inaakala mo. Pero Don Armando, nanginginig ang boses ng bata. Hindi po ako sanay sa ganito. Hindi ko alam kung bakit sila humahanga. Dahil totoo ang galing mo, tugon ng mayaman. Hindi lahat kayang magluto ng pagkain na may puso.
At ikaw, kahit sa murang edad, dala-dala mo na yan. Narinig ito ng head chef na kanina'y nagtatawa kay Elias. Hindi niya napigilang lumapit, dala ng hiya at pagtataka. Bata, paano mo nagawa ito? Wala kang professional training, wala kang kumpletong kagamitan, pero ang sabaw mo ay higit pa sa inihahanda ng ilan sa amin. Mahinang ngumiti si Elias. Ginaywa ko lang po ang nakasanayan ko sa kalye. Sa tuwing nagugutom ako, kailangan kong pagsama-samahin ang mga natitira at gawin masarap para makakain. Bawat sangkap, tinitimpla ko ng maingat. Kasi alam kong wala ng iba pang pagkakataon para magkamali. Kapag pangit ang lasa, gutom ako buong araw. Kaya siguro nasanay po ako na siguraduhin ang timpla. Tahimik ang kusina at dining area habang nakikinig sa paliwanag ng bata. Ang ilan ay napapatingin sa kanya na para bang unang beses silang nakarinig ng ganoong uri ng determinasyon mula sa isang murang edad. Sa puntong iyon, nagpasya si Don Armando na ipatikim din ang sopas sa mga tauhan ng restaurant na kanina pa nagtatawa. Isa-isang tumikim ang mga waiter, mga sous chef at pati ang matabang head chef. Hindi ako makapaniwala, bulalas ng isang waiter. Para bang pinagluto ako ng nanay ko noong ako'y may sakit. May lambing ang lasa. Hindi lang ito basta lutong kusina. Sabi ng head chef habang hawak-hawak ang kutsara. Ito ay sining. Naging usap-usapan sa loob ng restaurant ang kakaibang talento ni Elias. Ang mga taong kaninang humahamak sa kanya, na yon ay namamangha at tila nahihiya sa kanilang pangungutya. Ang ilan pang bisita ay nagsimulang magpalakpakan, isang bagay na lalong ikinagulat ng batang hindi sanay sa papuri. Palakpakan natin ang batang ito, sigaw ng isang ginang. Hindi araw-araw makakakita tayo ng ganitong uri ng talento mula sa isang murang edad. Sumunod ang lahat at napuno ng palakpakan ang restaurant. Si Elias na dating sanay lamang sa ingay ng lansangan at tawa ng mga nanlilibak, ngayon ay tinatanggap ang ingay ng paghanga at papuri. Subalit sa kabila ng lahat, may bahid pa rin ng hiya at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong dati humahamak ay ngayon ay nagbubunyi para sa kanya. Ngunit sa tabi niya, patuloy si Don Armando sa pagbibigay ng suporta. Ito pa lang ang simula, Elias, bulong ng mayaman. Maraming hahamon sa'yo, maraming mangungutyata rin, pero tandaan mo, ang talento mo ay hindi mo dapat ikahiya. Ito ang magiging daan upang mabago ang kapalaran mo. Habang unti-unting humuhupa ang palakpakan, muli siyang nilapitan ng head chef. Elias, kung papayag ka, nais kitang turuan pa. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano mo nagawa ito, pero sigurado akong mas marami ka pang kayang matutunan. Nagulat si Elias, halos hindi makapaniwala. Kanina lamang ay siya'y kinukutya at pinalalayas. Nayon ay siya na mismo ang inaanyayahan upang matuto mula sa mga taong may karanasan. Sa gabing iyon, hindi lamang napunan ang tiyan ni Elias, kundi nabuksan din ang isang bagong mundo na dati pinapangarap lang niya. Ang lihim na talento na kanyang pinanday sa lansangan, gamit ang tira-tira at kaunting uling, ay ngayon nakikita ng iba bilang isang biyaya. At sa unang pagkakataon, naniwala rin si Elias na baka nga may hinaharap siyang higit pa sa kalsada. Matapos ang hindi inaasahang tagumpay ng sopas na niluto ni Elias, nanatili ang katahimikan sa loob ng restaurant. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng paghamak kundi ng paghanga. Ang dating mga mata na puno ng panlilibak ay napalitan ng titig ng pagkamangha at pagkahiya sa kanilang mga naunang akala. Sa bawat sulok ng dining hall, nag-uusap-usap ang mga tao tungkol sa kakaibang talento ng batang gusgusin. Hindi ako makapaniwala, bulong ng isang matandang lalaking negosyante sa kanyang asawa. Isang batang lansangan ang nakagawa ng sopas na higit pa sa mga natikman natin sa abroad. Tumango ang kanyang asawa. Minsan talaga, mali ang unang tingin. Sino bang mag-aakala na sa kanyang kalagayan ay may taglay siyang ganitong galing? Habang patuloy na kumakalat ang balitang ito sa mga bisita, si Elias ay nakatayo pa rin sa gilid, nagtatago sa likod ng silya at tila hindi alam kung saan lulugar. Sanay siya sa mga taong nagbubulungan habang siya'y nasa paligid.
Pero hindi siya sanay na ang bulungang iyon ay puno ng papuri. Lumapit ang isang waiter na kanina'y halata ang pangungutya. "Pasensya ka na bata," mahina niyang sabi. "Mali ako. Hindi ko alam na ganito ka kagaling." Nanlaki ang mga mata ni Elias at hindi alam ang isasagot. Wala yon. Tanging tugon niya. Bagaman ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Don Armando naman ay hindi makapigil ng ngiti. Nakita niyang unti-unti nang nagbabago ang tingin ng mga tao kay Elias. Ang mga bisitang dati nakataas ang kilay. Ngayoy unti-unting lumalapit upang batiin siya. "Anak, napakahusay mo." Wika ng isang ginang na may dalang pamaypay. "Kung ganito ka nakagaling ngayon, paano pa kapag nag-aral ka ng tama?" "May hinaharap ka, iho," dagdag pa ng isa. Hindi lahat ng chef kayang magbigay ng lasa na may kasamang damdamin. Sa bawat salitang iyon, parang nababawasan ang bigat sa puso ni Elias. Ngunit kasabay ng papuri, naramdaman din niya ang hiya. "Hindi po ako karapat-dapat. Wala pa po akong alam." Mahina niyang sabi. Ngunit agad siyang sinagot ni Don Armando. "Elias, ang galing na ipinakita mo ngayong gabi ay hindi matutumbasan ng kahit anong diploma. Ngunit kung bibigyan ka ng pagkakataon, mas lalo pang uusbong ang talento mo." At iyan ang sisiguraduhin kong mangyayari. Muli ring lumapit ang head chef na ngayon hindi na maitatago ang pagkamangha. "Bata, marami na akong nakitang apprentice. Pero ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya mo. Aminado ako, nagkamali akong maliitin ka." Inabot niya ang kamay kay Elias. "Kung papayag ka, nais kitang nakita pang lumago sa kusina. Maaari kang mag-practice dito paminsan-minsan." Nagulat si Elias, halos hindi makapagsalita. Ang taong kanina lamang ay walang respeto sa kanya. Ngayon ay nagbibigay ng alok na hindi niya kailanman pinangarap. Nagsimulang magpalakpakan ang ilan sa mga bisita. Ang tunog ng palakpakan ay pumuno sa buong restaurant. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang batang minsang tinawanan. Ngayon ay tinitingala. Habang nakamasid si Don Armando, sumagi sa kanyang isipan ang matinding kasiyahan. "Ito ang simula, Elias," bulong niya sa sarili. Ngayon nakikita na nila ang hindi nila kayang makita kanina. Ang halaga mo. Sa labas ng restaurant, mabilis ding kumalat ang balita. Ang ilang nakikita sa pangyayari ay nagkwento sa iba. At bago pa matapos ang gabi, ang kwento ng batang lansangan na may kakaibang talento ay naging usap-usapan sa paligid ng lungsod. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa lokal na pahayagan. Batang kalye, nakapagpatigil ng puso sa restaurant, lutoy pinuri ng kritiko at mga bisita. May larawan pa si Elias, bagaman hindi siya nakatingin sa kamera at tila nahihiya. Nang makita ito ni Elias, natulala siya. Hindi niya lubos maisip na siya, na dati nagbabaka sakaling makahanap ng kanin sa basurahan, ngayon ay nasa pahayagan at pinag-uusapan ng mga tao. "Don Armando, hindi po totoo ano?" Mahina niyang tanong. Ngumiti ang mayaman. "Totoong totoo, Elias. Ito ang bunga ng iyong sipag at talento. Ngayon, hindi ka na nila tatawaging palaboy lamang. Makikilala ka bilang batang may talento sa pagluluto." Sa mga araw na lumipas, unti-unti rong nagbago ang tingin ng mga tao kay Elias. Ang mga dati lumalayo kapag siya'y dumaraan, ay ngayon ay binabati siya. Ang mga dating nanlilibak ay ngayoy humahanga. Ngunit kasabay ng lahat ng pagbabagong ito, hindi rin nawala ang ilan na may inggit at duda. May mga nagsasabing baka swerte lang ang nangyari at may iba pa ring hindi tanggap na ang isang batang galing lansangan ay maaaring maging higit pa sa kanila. Ngunit para kay Elias, sapat na ang gabing iyon upang mabago ang kanyang pananaw sa sarili. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang may puwang siya sa mundong hindi lamang para sa mga may pera at impluensya. At sa tabi niya, si Don Armando, na hindi kailanmang bumitaw, ay patuloy na nagbukas ng pintuan ng pag-asa at bagong buhay para sa kanya. Ang mga tao'y nag-iba ng tingin, ngunit higit sa lahat, nag-iba ang tingin ni Elias sa sarili niya. Mula sa batang tinataboy, siya ngayon ay batang kinikilala. At iyon ang pinakamahalagang simula ng lahat.
Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente sa restaurant, hindi pa rin mapawi sa isip ni Elias ang lahat ng nangyari. Mula sa isang batang sanay sa mga basurahan at tira-tirang pagkain, bigla siyang napunta sa gitna ng isang magarang lugar at nakilala dahil sa sopas na kanyang niluto. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang naglalakad sa parehong mga kalsada. Bitbit ang kanyang lumang lata sapagkat wala pa rin siyang tahanan o anumang matibay na sandigan. Ngunit sa kanyang puso, may apoy na nagsimulang umalab, isang paniniwalang may saysay ang kanyang pangarap. Isang hapon, muling dumating si Don Armando sa lugar kung saan karaniwang namamalagi si Elias. Nakita niya ang bata na nakaupo sa gilid ng bangketa. Pinaglalaruan ang ilang dahon at butil ng asin na parabang nag-iimbento ng panibagong putahe sa kanyang imahinasyon. Elias, tawag ni Don Armando mula sa kanyang sasapyan. Nagulat ang bata at agad na tumayo. Don Armando, akala ko po hindi na kayo babalik. Ngumiti ang mayaman at lumapit. Bakit naman hindi ako babalik? May nakilala akong batang hindi ko pwedeng pabayaan. Naupo si Don Armando sa tabi ng bata. Bagay na ikinagulat ng mga taong dumaraan. Hindi sanay ang mga tao na makita ang isang milyonaryo na nakikipag-usap sa isang palaboy sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi ito alintana ni Don Armando. Elias, panimula niya, nabanggit mo noon na gusto mong maging isang kusinero. Kung bibigyan kita ng pagkakataong mag-aral, tatanggapin mo ba? Napatulala ang bata. Mag-aral? Ibig niyo pong sabihin sa totoong paaralan? Tumango ang milyonaryo. Oo, hindi lang basta paaralan. May isang culinary school na kilala sa buong bansa. Kung nanaisin mo, ipapasok kita roon. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. Nanlaki ang mga mata ni Elias at hindi niya napigilang mapaluha. Don Armando, baka po hindi ako tanggapin. Wala po akong pera, wala po akong damit, at hindi po ako marunong magbasa ng mabuti. Hinawakan ni Don Armando ang kanyang balikat. Walang dahilan para hindi ka tanggapin. Ang kailangan lang ay puso at determinasyon at nakita ko na mayroon ka noon. Ako na ang bahala sa lahat ng kakulangan. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pangako na hindi ka susuko. Sadlid na tumahimik si Elias. Ninanamnam ang mga salitan iyon. Para bang isang pintuan ang biglang bumukas sa harapan niya. Isang pintuang matagal na niyang pinangarap, ngunit akala niya'y kailanman ay hindi mabubuksan. Opo, Don Armando, buong tapang niyang sagot. Pangako po, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Ngumiti ang milyonaryo, baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Mabuti, simula ngayon, ako na ang magiging tagapag-alaga mo. Ngunit higit sa lahat, ako'y magiging gabay mo hanggang marating mo ang iyong pangarap. Sa sumunod na mga linggo, naging balita sa buong komunidad ang pagtulong ni Don Armando sa batang lansangan. Marami ang humanga sa kanyang kabutihan. Ngunit mayroon ding iilang nagtaas ng kilay. May mga nagsasabing ginagawa lamang niya ito para sa kanyang imahe. Habang ang iba na may naiinggit sa kapalarang biglang dumapo kay Elias. Bakit siya pa? Marami namang batang nangangailangan, sabi ng isang negosyanteng inggit kay Don Armando. Ngunit hindi ito pinansin ng mayaman. Para sa kanya nakita niya ang kakaiba kay Elias. Isang diwa ng sipag, tiyaga at likas na talento na hindi dapat sayangin. Dinala niya si Elias sa isang tindahan ng mga damit habang sinusukat ng mga tauhan ang sukat ng bata. Hindi maiwasan ni Elias na mahiyang tumingin sa salamin. Parang hindi po ako ito, mahina niyang sabi habang nakasuot ng bagong polo at pantalon. Numiti si Don Armando, sanayin mo na ang sarili mo. Dahil ito na ang bagong kabanata ng iyong buhay. Kasunod nito, in-enroll ni Don Armando si Elias sa isang culinary school. Bagaman kabado, hindi nagpatalo ang bata. Sa unang araw ng klase, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Lahat ng kanyang kaklase ay nakasuot ng malilinis na uniforme, may dalang mamahaling gamit, at halatang galing sa mayayamang pamilya. Samantalang siya, bagaman bago ang kanyang uniforme, ramdam pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Siya ba yung batang palaboy na nasa dyaryo? Bulong ng isa. Oo nga, grabe. Paano siya nakapasok dito?
Baka gawa-gawa lang ang lahat ng balita tungkol sa kanya? Sagot ng isa pang estudyante. Narinig yun ni Elias at saglit siyang natigilan. Ngunit naalala niya ang mga salitang iniwan ni Don Armando. Ang kailangan lang ay puso at determinasyon. Kaya itinuloy niya ang kanyang pagpasok sa silid-aralan, pinilit na huwag pansinin ang mga mapanghusga. Sa unang linggo ng kanyang pag-aaral, nahirapan si Elias. May mga aralin na hindi niya agad maintindihan, lalo na't hindi siya sanay sa formal na edukasyon. Ngunit sa bawat gabing nauuwi siya, hindi siya sumusuko. Binabasa niyang paulit-ulit ang kanyang mga notes, pinapraktis ang mga basic na pagluluto, at higit sa lahat, sinusubukan niyang ipakita sa mga guro ang kanyang tunay na kakayahan. Minsan, habang nag-eensayo ng simpleng paghiwa ng gulay, nilapitan siya ng isa sa mga guro. Elias, bagaman baguhan ka, may nakikita akong kakaiba sa iyo. Hindi lahat ng estudyante ay may parehong sigasig. Ipagpatuloy mo yan. Sa bawat papuri at kritisismo, mas lalo siyang naging determinado. At sa likod ng lahat ng ito, laging naroroon si Don Armando handang magbigay ng suporta. Kung minsan ay dinadalaw siya nito sa eskwelahan, dala ang kanyang mga paboritong merienda at ipinapakita sa lahat na may taong naniniwala sa kanya. Mula sa isang batang sanay sa lansangan, unti-unti nang nabubuo si Elias bilang isang tunay na mag-aaral ng kusina. Isang batang nagsisimula pa lamang sa mahabang paglalakbay patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Lumipas ang mga buwan mula nang magsimulang mag-aral si Elias sa culinary school. Unti-unti na siyang nasasanay sa formal na edukasyon. Ang pagsusuot ng malinis na uniforme, ang paggamit ng tamang kagamitan, at ang pagsunod sa mga patakaran ng klase. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi naging madali ang lahat. Sa bawat hakbang niya ay may kasabay na mga matang mapanghusga at mga bibig na laging handang magbitaw ng mapanirang salita. Siya ba talaga ang batang pinapuri ng mga tao? Tanong ng isang estudyanteng galing sa mayamang pamilya habang nagbabalat ng patatas. Hindi naman siya marunong magbasa ng mabilis. Paano siya uunlad dito? Baka naman swerte lang noong nasa restaurant siya, dagdag ng isa. Kapag totoong laban na, siguradong babagsak din yan. Naririnig ni Elias ang lahat ng ito. Kahit pilitin niyang hindi pansinin, hindi maiiwasang sumiksik sa kanyang dibdib ang sakit. Ngunit sa tuwing makakaramdam siya ng panghihina, naaalala niya ang mga salitang iniwan ni Don Armando. Ang talento ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa puso at determinasyon. Isang araw, habang may klase sa kusina, pinagawa sila ng kanilang guro ng isang simpleng putahe, omelette na may sariling bersyon. Habang ang iba ay nagdala ng mamahaling sangkap, gaya ng imported na keso at herbs, si Elias ay naghanap ng mga simpleng sangkap na abot kamay lang. Sibuyas, kamatis at kaunting malunggay na nakuha niya mula sa bakuran ng paaralan. Ano yan? Malunggay? Pang-probinsya lang yan. Sigaw ng isa sa kanyang kaklase, dahilan para matawa ang ilan. Ngunit hindi nagpadaig si Elias. Tahimik niyan inihanda ang kanyang omelette, maingat sa bawat hiwa at timpla. Nang oras na ng tikiman, nagulat ang kanilang guro. Hindi ko akalain, wika ng guro, na sa simpleng sangkap ay may lalabas na kakaibang sarap. Elias, ito ay may pusong Pilipino, may karakter. Natahimik ang buong klase. Ang mga kaklase niyang kanina'y tumatawa ay napilitang tanggapin na kahit sa simpleng sangkap, kayang gumawa ni Elias ng kakaibang lasa. Ngunit sa halip na matigil ang paninibugho, lalo lamang silang nainggit. Sa mga sumunod na linggo, naging mas lantaran ang pang-asar. May mga estudyanteng sinasadyang maitulak ang gamit ni Elias para mahulog. May iba namang nagtatago ng kanyang mga sangkap bago magsimula ang klase. Isang buro na kilala sa pagkiling sa mayayaman ay palaging mas mababa ang binibigay na marka kay Elias, kahit malinaw ang kanyang husay. Hindi ka nararapat dito, bulong ng guro minsan matapos ang klase. Ang paaralang ito ay para sa mga taong may kinabukasan. Ikaw, wala ka pang lugar dito. Nang marinig iyon, halos madurog ang puso ni Elias. Sa kanyang isip, bumalik ang alaala ng lansangan, ang mga panlalait,
ang tawag sa kanya bilang basurero at ang gutom na kanyang dinanas. Saglit siyang nag-alinlangan kung tama bang tinanggap niya ang alok ni Don Armando. Ngunit isang gabi habang naglalakad siya pauwi, nadatnan niya si Don Armando na naghihintay sa kanya sa labas ng paaralan. "Kumusta ang klase?" tanong ng mayaman. Tahimik lamang si Elias, nanginilid ang luha. "Don Armando, baka pumali. Baka hindi po ako para dito. Lagi po akong minamaliit." Hinawakan ni Don Armando ang kanyang balikat. "Elias, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Ang mga taong nangaasar sa'yo, sila ang tunay na natatakot. Natatakot na balang araw, malagpasan mo sila. Ang kailangan mong gawin ay ipakita sa kanila na hindi ka sumusuko." Sa mga salitang iyon, muling nabuhayan ng loob si Elias. Isang araw, dumating ang pagkakataong maipakita niya ang kanyang natutunan. Pinagpahanda sila ng isang malaking banquet sa paaralan para sa mga panauhing galing ibang bansa. Isa itong mahalagang proyekto na magiging bahagi ng kanilang marka. Habang abala ang lahat, sinubukan ng kanyang mga naiinggit na kaklase na guluhin siya. Nilagyan nila ng sobrang asin ang kanyang sabaw. Itinago ang kanyang mga rekado. At halos sira na ang kanyang plano. Ngunit imbes na sumuko, mabilis na nag-isip si Elias. Kinuha niya ang natitirang sangkap, ilang gulay at kaunting karne at gumawa ng panibagong putahe mula sa wala. Nang oras ng presentasyon, halata sa kanyang mukha ang kaba, ngunit buong tapang niyang inilatag ang kanyang luto. Nang matikman ng mga panauhin, hindi nila napigilang humanga. Ito ay simple, ngunit ang lasa ay napakalalim. May kasaysayan at damdamin ang pagkain na ito, sabi ng isa sa kanila. Samantalang ang mga kaklase niyang nangaasar ay nakatikim ng kabiguan dahil hindi nagustuhan ng mga panauhin ang kanilang sobrang komplikado at malamig na putahe. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Elias na kahit gaano siyang hamakin, kayang-kaya niyang bumangon at ipakita ang kanyang kakayahan. At kahit patuloy ang mga pagsubok at inggit, nagsimula nang makita ng lahat na siya ay hindi basta-basta. Siya ay isang batang maukusong kusinero at wala nang makakapigil sa kanyang pag-usbong. Lumipas ang ilang linggo mula nang matagumpay na makalampas si Elias sa mga pagsubok na inilatag ng kanyang mga naiinggit na kaklase. Bagaman patuloy pa rin ang mga mapanghusga at masasakit na salita, nagsimula na ring unti-unti siyang kilalanin ng ilang guro bilang isang estudyanteng may kakaibang determinasyon at malasakit sa pagluluto. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang malaking balita. Magkakaroon ng culinary competition sa buong syudad at inaayayahan ang lahat ng estudyante mula sa iba't ibang paaralan upang sumali. Ang paligsahang ito ay kilala sa pagiging mahigpit at mataas ang pamantayan. Ang mga nanalo rito ay karaniwang nagkakaroon ng pagkakataong makilala sa industriya ng pagkain at madalas ay naiaangat ang pangalan ng kanilang paaralan. Nang ianunsyo ito ng kanilang punong guro, sabay-sabay na sumigla ang mga estudyante. Lalo na ang mga kaklase ni Elias na agad nang nagplano ng kanilang pagsali. "Elias," sabi ng kanilang guro, "inaasahan kong sasali ka rin. Ang talento mo ay dapat masubok sa ganitong klasing laban." Nanlaki ang mga mata ng bata. "Ako po? Pero baka hindi ko kayanin. Ang mga kalaban po ay mas magaling at mas may karanasan." Ngunit muli siyang hinikayat ng guro. "Tandaan mo, hindi laging sa galing at karanasan nakasalalay ang panalo. Nasa puso rin ng pagluluto at iyan ang mayroon ka." Nang marinig ito ni Don Armando, lalo niyang pinagtibay ang loob ni Elias. "Ito na ang pagkakataon mo na ipakita sa lahat kung sino ka talaga. Kung sakali ay nakayanan mong mabuhay gamit ang tira-tira, paano pa kaya ngayon na kumpleto na ang gamit mo?" Hindi na tumanggi si Elias. Bagaman kabado, nagpasya siyang sumali. Dumating ang araw ng kompetisyon. Punong-puno ang malaking bulwagan ng iba't ibang kalahok mula sa mga prestigyosong paaralan. May mga estudyanteng dala ang mamahaling gamit at imported na sangkap, at ang kanilang mga uniforme ay kuminang sa liwanag ng entablado. Samantalang si Elias ay simple lamang ang dala, mga sangkap na madaling mahanap at hindi mamahalin.
ngunit alam niyang kaya niyang bigyan ng kakaibang lasa. Bata, sigurado ka bang dito ka nabibilang? Asar na bulong ng isa sa mga kaklase niyang mayaman. Kapag natalo ka, lalong mapapahiya ang pangalan mo. Ngumiti lang si Elias kahit ramdamang kaba. Mas mabuti nang matalo sa laban kaysa hindi sumubok. Nang simulan ang kompetisyon, bawat isa ay nagsimulang maghanda ng kanilang putahe. Ang ilan ay gumamit ng mamahaling rekado mula sa ibang bansa. Truffle, saffron, imported na keso. Habang pinagmamasdan ito ni Elias, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina ng loob. Ngunit agad niya naalala ang mga araw na nagluluto siya sa lansangan gamit ang uling at tirang gulay. Kung noon nga ay kaya kong gawing masarap ang wala, ngayon pa kaya na may bago akong pagkakataon? Bulong niya sa sarili. Pinili niyang maghanda ng isang putahe na hango sa kanyang karanasan sa kalsada. Isang sopas na may halong gulay at kaunting manok, ngunit dinagdagan ng kanyang sariling timpla at pagmamahal. Habang nagluluto siya, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Sabaw lang? Yan na ba ang panglaban mo? Sigaw ng isa sa kabulang mesa. Ngunit hindi nagpadaig si Elias. Patuloy siyang naghalo, nagtikim at inayos ang bawat sangkap. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang hindi lang siya nagluluto para sa sarili, kundi para rin sa lahat ng batang kagaya niya na madalas maliitin ng lipunan. Dumating ang oras ng presentasyon. Isa-isang inilatad ng mga kalahok ang kanilang mamahaling putahe sa harap ng mga hurado. Steak na may exotic sauce, pasta na may imported na sangkap, at mga intricately plated na pagkain. Nang turn na ni Elias, hindi na iwasang mapatawa ang ilan sa audience. Sabaw, yan na ba ang ipapakita niya? Ngunit nang tikman ng mga hurado ang kanyang niluto, agad silang natahimik. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa simpleng pagkuryoso tungo sa matinding paghanga. Hindi ko maintindihan, sabi ng isa sa mga hurado. Napakasimple ng hitsura, ngunit ang lasa ay punong-puno ng emosyon. Para bang bawat higop ay may kasamang kwento. Parang bumalik ako sa mga panahong niluluto ako ng nanay ko ng sabaw tuwing ako'y may sakit. Dagdag pa ng isa. Hindi lang ito pagkain, ito'y alaala. Unti-unting nagbago ang reaksyon ng mga tao. Ang mga estudyanteng kanina'y tumatawa ay napilitang manahimik. Si Don Armando, na nasa gilid lamang nanunood, ay hindi mapigilan ang ngiti habang pinagmamasdan ang batang dati ikanyang nakitang nagugutom sa lansangan na yon ay pinapalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng deliberasyon, inanunsyo ng punong hurado ang resulta. At ang nagwagi sa kompetisyong ito ay si Elias mula sa Culinary School ng lungsod. Nagpalakpakan ang karamihan, ngunit may ilan ding hindi makapaniwala. Samantalang si Elias, nanatiling nakatayo, nanlalaki ang mata at hindi makapagsalita. Paano po nangyari ito? Bulong niya. Lumapit ang hurado at ngumiti dahil ipinakita mo na ang tunay na kusina ay hindi tungkol sa yaman ng sangkap, kundi sa yaman ng puso. Sa puntong iyon, halos maluha si Elias. Nakita niya si Don Armando na tumayo at malakas na pumalakpak. Sabi ko sa iyo, Elias, may mararating ka. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias na hindi lamang siya basta batang lansangan. Siya ay isa ng kinikilalang batang kusinero na may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran at ang tingin ng mundo sa kanya. Matapos ang unang kompetisyon na sinalihan ni Elias, mabilis na kumalat ang kanyang pangalan sa buong lungsod. Ang bata na minsang kinutya sa lansangan ay nayo'y pinag-uusapan sa radyo, pahayagan at maging sa telebisyon. Ang simpleng sopas na nagpanalo sa kanya ay naging simbolo ng kanyang pinagmulan na kahit ang pinakaordinaryong sangkap ay maaaring maging pangbihira kapag niluto ng may puso. Isang umaga, habang naglalakad siya papasok sa eskwelahan, sinalubong siya ng ilang batang palaboy na dating mga kalaro niya sa kalye. Elias, na panood ka namin sa TV. Sigaw ng isa pa. Sana balang araw, matuto rin kaming magluto gaya mo. Hindi na pigilang mapangiti ni Elias. Lumuhod siya upang pantayin ang tingin sa kanila. Kaya nyo rin.
Huwag niyo isipin na dahil sa lansangan tayo lumaki ay wala na tayong mararating. Ang mahalaga, huwag kayong susuko. Naging inspirasyon si Elias hindi lamang sa mga batang lansangan, kundi pati sa mga kabataan na dati walang tiwala sa sarili. Marami ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo at ilang simpleng recipe. Kahit bata pa, nagsimula na siyang tignan bilang huwaran. Samantala, sa paaralan, nagbago na rin ang tingin ng ilang kaklase sa kanya. Ang ilan na dati nangaasar ay lumapit na upang makipag-usap. Elias, wika ng isa, aminado ako, nagkamali ako, nais kong humingi ng paumanhin. Hindi ko inakalang ganoon kakagaling. Bagaman may halong pag-aalinlangan sa una, pinanggap ni Elias ang kanilang paghingi ng tawad. Walang problema, ang mahalaga natututo tayo. Ngunit hindi lahat ay nagbago ng puso. May iilan pa ring patuloy na naiinggit, lalong-lalo na dahil sa dami ng papurin na tatanggap ni Elias. Pansamantala lang yan, bulong ng isa. Tingnan natin kung hanggang saan siya tatagal. Isang araw, inimbitahan si Elias ng isang lokal na istasyon ng telebisyon para sa isang panayam. Kasama niya si Don Armando na walang sawang gumagabay sa kanya. Sa harap ng mga kamera, tinanong siya ng host, "Elias, maraming tao ang humahanga sa iyo ngayon. Paano mo nagawa ito? Mula sa lansangan hanggang sa entablado ng isang kompetisyon." Saglit na natahimik ang bata, bagong mumitik. Hindi po ako nag-isa. May mga taong naniwala sa akin, lalo na po si Don Armando. Pero higit sa lahat, natuto po akong huwag sukuan ang pangarap. Kahit mahirap, kahit walang-wala. Basta't may puso ka sa ginagawa mo, may mararating ka. Nagpalakpakan ang mga tao sa studio, at mula sa panayam na iyon, lalo pang kumalat ang kwento niya. Maraming kabataang mahirap ang nakaramdam ng pag-asa, at maraming magulang ang tinuruan ng kanyang istorya na huwag maliitin ang kanilang mga anak. Dumating ang pagkakataon na makapagsalita si Elias sa isang maliit na pagtitipon para sa mga batang lansangan na tinutulungan ng isang foundation. Suot ang kanyang uniforme sa paaralan, tumayo siya sa harap ng mga batang, minsan ay kapwa niya nakikipag-agawan ng pagkain. "Alam ko kung gaano kahirap ang maging tulad ninyo," panimula niya. "Naranasan kong matulog ng gutom, maghanap ng pagkain sa basurahan at pagtawanan ng mga tao. Pero huwag ninyong hayaan na iyon lang ang manatili sa buhay ninyo. May kakayahan kayo, may galing kayo, kailangan nyo lang maniwala." Tumulo ang luha ng ilan habang pinapakinggan siya. Para sa kanila, hindi ito basta kwento, kundi salamin ng kanilang sariling kalagayan. At sa mismong sandaling iyon, unti-unti nilang nakikita na posible rin para sa kanila ang pagbabago. Samantala, hindi rin nakaligtas si Elias sa pansin ng media. Maraming pahayagan ang naglabas ng artikulo tungkol sa kanya. Mula sa kalsada hanggang kusina, ang pag-asa ni Elias. May mga nag-alok na i-feature siya sa cooking shows at ang ilan ay nais pa siyang bigyan ng scholarship para sa mas mataas na edukasyon. "Elias," sabi ni Don Armando isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan, "nakikita mo na ba ang epekto mo sa ibang tao? Hindi na lamang ito tungkol sa iyong pangarap, isa ka ng inspirasyon." Hindi makapaniwala ang bata, ngunit dama niya ang bigat ng responsibilidad. "Don Armando, paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magkamali ako at mawalan sila ng tiwala sa akin?" Tinapik siya ng milyonaryo sa balikat. "Elias, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, bumabangon ka at patuloy na lumalaban. Hindi ka nila tinitingala dahil perpekto ka. Tinitingala ka nila dahil pinapakita mong posible ang mangarap kahit mahirap." Dahil sa anyang kasikatan, nagsimulang mag-organisa ang paaralan ng mga cooking demonstration kung saan si Elias ang tampok na mag-aaral. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya hindi lamang ang kanyang husay, kundi pati ang kanyang malasakit. Ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa lasa, paliwanag niya sa harap ng mga estudyante. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng init at kasiyahan sa mga taong kakain nito. Maraming kabataan ang na-inspire at unti-unti nagkaroon ng bagong kultura sa kanilang paaralan. Ang kultura ng pagrespeto, hindi lamang sa talento,
kundi pati sa pinagmulan ng bawat isa. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, mas lalo ring lumalakas ang galit at inggit ng ilang kaklase. Para sa kanila, hindi patas na isang dating palaboy ang mas sikat pa kaysa sa kanilang mga galing sa mayayamang pamilya. Ngunit hindi na ito naging sagabal kay Elias. Sa bawat panlalait at panimira, lagi niyang pinipili na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang pangalan bilang isang inspirasyon. Isang batang hindi sumuko sa kabila ng gutom, hirap at pangungutya. Ang batang minsang gusgusin ay ngayong kinikilala bilang huwara ng pag-asa at tagumpay. Habang patuloy na umaangat ang pangalan ni Elias sa paaralan at sa labas nito, mas lalo namang tumitindi ang inggit ng ilang kaklase. Sa bawat artikulong lumalabas tungkol sa kanya, sa bawat palakpakan ng mga guro tuwing magaling ang kanyang gawa, lalong nagiging mapait ang pakiramdam ng ilan na matagal nang sanay na sila lamang ang bida. Isang grupo ng 3 estudyanteng galing sa mayayamang pamilya ang pinakamatindi ang galit kay Elias. Pinangunahan sila ni Marco, isang binatang kilala sa kayabangan at palaging ipinagmamalaki ang negosyo ng kanilang pamilya. Kasama niya sina Raymond at Luis, parehong anak ng mga kilalang negosyante. Para sa kanila, malaking insulto na ang isang batang galing lansangan ay mas higit pang pinupuri kaysa sa kanila. Hindi ako papayag na masapawan tayo ng isang palaboy, singhal ni Marco isang gabi habang nagkakape sila sa isang mamahaling kafe. Kailangan nating ipakita na hindi siya nararapat dito. Naisip ko rin yan, sagot ni Raymond. Kung sa susunod na malaking kompetisyon ay makapaghahanda siya ng kanyang putahe, sisiguraduhin nating hindi siya magtatagumpay. Tumamo si Luis. Sabotahe. Iyon lang ang paraan. Dumating ang araw ng malaking kompetisyon sa paaralan. Isang selebrasyon kung saan lahat ng estudyante ay dapat magpakitang gilas sa pagluluto. Ang mga guro at ilang kilalang chef mula sa lungsod ay iimbitahan bilang hurado. Para kay Elias, ito ay pagkakataon upang higit pang patunayan ang kanyang kakayahan. Ngunit para kina Marco, ito na ang tamang oras upang siya ay ipahiya. Sa umaga bago magsimula ang paligsahan, abala si Elias sa paghahanda ng kanyang mga sangkap. Inayos niya ang mga gulay, karne at pampalasa. Ngunit hindi niya napansin na habang siya ay lumabas sandali upang kumuha ng tubig, pumasok sina Marco at tinamper ang kanyang gamit. Nilagyan nila ng sobrang asin ang kanyang mga rekado. Itinago ang ilan sa kanyang pangunahing sangkap at sinadya pang sirain ang isang bahagi ng kanyang gamit. Pagbalik ni Elias, napansin niyang may ilang kulang. Nasaan ang mga sibuyas na inihanda ko? Tanong niya habang nagmamadaling hinahanap sa paligid. Ngunit wala siyang nakita. At nang simulan niyang gamitin ang ilan sa kanyang natitirang sangkap, laking gulat niya nang matikman ang sabaw. Napakaalat. Halos madurog ang kanyang puso. Anong gagawin ko ngayon? Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang mga kamay. Nakita ito ng isa sa kanyang kaklase na may mabuting kalooban. Elias, mukhang may nang abuso sa gamit mo. Mahinahong sabi nito. Pero hindi pa huli ang lahat. Gumawa ka na lang ng panibago. Huminga ng malalim si Elias. Bagaman ramdam niya ang sakit ng ginawang paninira, hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Mabilis siyang tumakbo sa gilid ng kusina kung saan may ilan pang natitirang sangkap. Mamasimpleng gulay na hindi pinansin ng iba. Kung ito lang ang meron, ito ang gagawin kong obra, sabi niya sa sarili. Habang abala ang lahat sa paglalatad ng kanilang mamahaling putahe, si Elias ay muling nagsimula mula sa wala. Pinagsama-sama niya ang naiirang gulay at kaunting karne, pinakuluan ito ng maingat at dinagdagan ng mga timpla na natutunan niya mula sa kanyang buhay sa lansangan. Sa halip na panghinaan, ginamit niya ang kanyang kahirapan bilang lakas. Habang niluluto niya ito, muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga gabing gutom siya, ngunit natutong gawing masarap ang kahit simpleng tira-tira. Ang mga batang minsang nakisalo sa kanyang niluto at nagpasalamat. Hindi ako susuko, bulong niya.
Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Dumating ang oras ng presentasyon. Isa-isang inilatag ng kanyang mga kaklase ang kanilang mga mamahaling putahe. May steak na nilagyan ng imported na wine sauce. May pasta na niluto gamit ang pinakamahal na olive oil. At may dessert na punong-puno ng mamahaling tsokolate. Ang mga hurado ay humanga, ngunit hindi lubos na nasiyahan. Magaganda ang anyo, ngunit kulang sa kaluluwa. Nang tour ni Elias, nilabas niya ang kanyang simpleng putahe. Hindi ito kasing ganda ng iba sa itsura, ngunit ang amoy ay nakakaengganyo. Maraming nakatawa at bumulong. Yan lang? Gulay na sabaw? Ngunit nang tikman ng mga hurado, natahimik ang lahat. Isa-isa silang napapikit, ninanamnam ang bawat putsarang kanilang isinubo. Napakasimple, ngunit napakalalim ng lasa, sabi ng isang hurado. Ito'y parang pagkain na niluto ng isang ina para sa kanyang anak, may kasamang pag-aalaga. Hindi ko maipaliwanag, dagdag ng isa. Ngunit ito ang pinaka-authentic na putahe na natikman ko ngayong araw. Muling nabalot ng katahimikan ang bulwagan. Ang mga kaklase niyang nagsabotahe ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang plano nilang ipahiya si Elias ay nauwi sa kanyang panibagong tagumpay. Matapos ang deliberasyon, inanunsyo ng punong guro ang resulta. At ang nagwagi sa kompetisyong ito ay walang iba kundi si Elias. Nagpalakpakan ang mga tao at ilang mag-aaral ay lumapit upang batiin siya. Habang ang iba ay naiinggit, hindi na nila kayang itanggi ang kanyang husay. Lumapit si Don Armando at niyakap ang bata. Anong sabi ko sa'yo? Walang makakapigil sa taong may puso sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng sabotahe, pinili ni Elias na huwag gumanti. Bagkus, mumiti lanong siya at nagsabi sa kanyang sarili, mas matamis ang tagumpay kapag dumaan ka sa pagsubok. At sa gabing iyon, lalo pang tumibay ang kanyang pangalan bilang batang kusinero na hindi natitinag ng anumang pagsubok. At mas lalong nagiging inspirasyon sa lahat ng nakakasaksi sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang buwan mula sa panibagong tagumpay ni Elias sa paaralan, dumating ang isang napakalaking pagkakataon na hindi niya kailanmang inakala. Inimbitahan ang kanilang institusyon na magpadala ng kinatawan sa isang prestigyosong international culinary competition na gaganapin sa Singapore. Ang kompetisyong ito ay pinapanood ng buong mundo at dinadaluhan ng mga kilalang chef mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng maraming estudyante na gustong sumali, iisa lamang ang napili ng mga guro, si Elias. Hindi ba't dapat si Marco ang ipadala? Mas marami siyang karanasan, reklamo ng isang magulang sa guro. Ngunit mariin ang sagot ng punong guro. Hindi lang karanasan ang puhunan sa ganitong kompetisyon. Si Elias ang aming napiling kinatawan dahil sa kanyang kakaibang diskarte at angking malasakit sa bawat niluluto niya. Iyan ang hinahanap ng mga hurado. Nagngingit-ngit si Marco at ang kanyang mga kaalyado, ngunit wala na silang magagawa. Ang pangalan ni Elias ay opisyal nang nakanista bilang kinatawan ng paaralan at ng buong bansa. Habang naghahanda para sa kanyang pag-alis, halos hindi makapaniwala si Elias sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa lansangan hanggang sa paaralan, at ngayon ay dadalhin siya ng kanyang talento sa ibang bansa. Don Armando, mahina niyang wika isang gabi. Baka hindi ko po kayanin. Ang kalaban ko po ay mga batang chef na sanay sa malalaking kusina. Ako po, tirang pagkain lang ang nakasanayan. Ngunit mariin siyang tinapik sa balikat ng milyonaryo. Elias, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang kalamangan mo ay ang karanasan mo sa kahirapan. Doon ka natuto ng tiyaga, ng diskarte at ng malasakit. Ang mga iyon ay hindi matututunan sa mamahaling paaralan. Tumango si Elias at muling tumibay ang kanyang loob. Dumating ang araw ng kompetisyon. Pagdating nila sa Singapore, sinalubong sila ng napakalaking bulwagan na puno ng ilaw, kamera at mga hurado mula sa iba't ibang bansa. Ang bawat kalahok ay dala ang kanilang mamahaling gamit at sangkap. May nagdala ng imported na isda mula sa Japan, may nagdala ng spices mula sa India, at may nagpakitang gilas gamit ang French truffles at Italian cheese. Samantalang si Elias, simpleng sangkap lang ang dala, mga gulay,
manok, at ilang tradisyonal na pampalasa mula sa Pilipinas. Habang pinagmamasdan siya ng iba, Hindi na iwasang matawa ng ilan. "Is that all you've got?" Wika ng isang batang chef mula sa Europe. "You can't win with that." Ngunit hindi nagpadaig si Elias. Kuminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, "Hindi ako nandito para makipagsabayan sa mamahaling sangkap. Nandito ako para ipakita kung sino ako." Nang magsimula ang kompetisyon, bawat isa ay abala sa kanya-kanilang putahe. Ang ilan ay gumamit ng sopistikadong teknik. May naglabas ng mga kasangkapang high-tech at halos parang nasa fine dining restaurant ang bawat kilos. Samantalang si Elias, maingat na naghiwa ng gulay, naggisa ng bawang at sibuyas, at inihulog ang mga ito sa kumukulong sabaw. Habang lumalaganap ang amoy ng kanyang niluluto, napalingon ang ilang hurado. Hindi ito kasing glamoroso ng iba, ngunit may kakaibang init at lambing ang halimuyak. Smells like home. Wika ng isang hurado mula sa Amerika. Habang lumilipas ang oras, patuloy na nagtrabaho si Elias na may buong pusong dedikasyon. Hindi siya nataranta, hindi siya nagpadala sa presyur. Sa halip, naalala niya ang kanyang mga gabi sa lansangan, ang paghahalo ng simpleng sangkap upang may makain siya at ang kanyang mga kaibigan. Dumating ang oras ng presentasyon. Isa-isang inilatag ng mga kalahok ang kanilang obra, sosyal na plated na pagkain na parang mga obra sa museo. Nang turn na ni Elias, inilagay niya sa harap ng mga hurado ang isang mangkok ng mainit na sabaw na may gulay at manok. Simpleng niluto, ngunit may kakaibang timpla. Maraming napatigil. "Soup, that's it?" Bulong ng isang kalahok. Ngunit nang malasahan ng mga hurado, sabay-sabay silang natahimik. "This is extraordinary," wika ng isa. "The flavor is simple yet profound. It tells a story. It's like tasting comfort, resilience, and love all at once." Dagdag pa ng isa. "This dish doesn't just feed the body, it nourishes the soul." Nagpalakpakan ang audience. Ang ilan ay nagulat, ngunit karamihan ay namangha. Maging ang mga hurado na kilala sa pagiging istrikto ay hindi maitago ang kanilang paghanga. Matapos ang mahabang deliberasyon, inanunsyo ng punong hurado ang resulta. The grand winner of this year's international culinary competition is Elias from the Philippines. Nagpalakpakan ang lahat. Ang batang minsang pinagtatawanan sa lansangan, ang batang ginukukan ng sabotahe, ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, hawak ang tropeyo at kinikilala ng buong mundo. Don Armando, bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Natupad ko po ang pangarap natin." Ngumiti ang milyonaryo, puno ng pagmamalaki. "Hindi lang pangarap mo, Elias. Pangarap ito ng lahat ng batang kagaya mo. Ikaw ang patunay na walang imposible." Pagbalik nila sa bansa, sinalubong si Elias ng mga tao na parang isang bayani. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dyaryo at palabas sa telebisyon. Ngunit higit pa sa karangalan, ang pinakamahalaga kay Elias ay ang makita ang mga batang lansangan na minsan nakasama niya, ngayon ay nakatingala at nagsasabing, "Kung siya nagawa, kaya rin namin." At sa puso ni Elias, alam niyang iyon ang tunay na panalo. Hindi lamang ang tropeo, kundi ang pag-asa at inspirasyong ibinigay niya sa iba. Mainit ang sikat ng araw nang lumatag ang eroplanong sinasakyan ni Elias pabalik sa Pilipinas. Hindi pa man siya nakalalabas ng paliparan, dinig na niya ang ingay ng mga taong nagtitipon sa labas. May dalang mga banner, may placard na may nakasulat na "Mabuhay si Elias" at may ilan pang nagbitbit ng simpleng mga bulaklak. Ang batang minsang tinuturing na walang halaga ay ngayoy inuuian ng karangalang dala mula sa ibang bansa. Habang lumalabas siya sa arrival area, nakita niya ang mga kaibigan niyang dating nakasama sa lansangan. Sila'y nagsisigawan at nagtatatalon sa tuwa. "Elias, kami to!" sigaw ng isa. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Elias ang kanyang mga luha. Lumapit siya at niyakap sila. Hindi iniisip na siya ngayon ay kilala na sa buong bansa. "Hindi ako makapaniwala," bulong ng isa sa kanila. "Dati, sabay-sabay tayong nag-aagawan ng tira. Pero ngayon, ikaw na ang bayani namin." Umiling si Elias, pinahid ang kanyang luha. "Hindi ako bayani.
Isa lang akong katulad ninyo na hindi sumuko. Lahat tayo may pagkakataon. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasama niya sa pagbabalik si Don Armando na abala rin sa pakikipagtamay sa mga dumating na negosyante, guro at mga lokal na opisyal. Lahat ay nais siyang batiin at pasalamatan dahil sa paghubog kay Elias. Kinabukasan, ginanap ang isang seremonya sa bayan para kay Elias. Punong-puno ang plaza, mga guro, kabataan at maging mga taong minsang nang hamak sa kanya ay naroon. Ang punong bayan ay nagbigay ng maikling talumpati. Mga kababayan, ngayong araw ating ipinagdiriwang hindi lamang ang tagumpay ni Elias, kundi ang kanyang kwento ng pag-asa. Siya'y patunay na kahit sa pinakamadilim na lansangan ay mayroong liwanag na maaaring sumikat. Itinawag si Elias sa entablado at habang umaakyat siya, naririnig niya ang palakpakan at sigawan ng mga tao. Hindi siya sanay sa ganoong atensyon, ngunit alam niyang may responsibilidad siyang nakaatang ngayon. Mga kababayan, panimula niya, ako po si Elias. Bago ninyo ako kilalanin sa telebisyon at pahayagan, ako'y isang batang palaboy lang. Naranasan kong magutom, pagtawanan at itaboy. Ngunit hindi ko hinayaang iyon ang maging katapusan ko. Ang pagluluto ang naging sandalan ko at ngayon ito ang nagdala sa akin dito. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Don Armando na naniwala sa akin. Ngunit higit sa lahat, hindi ko magagawa ito kung wala akong pangarap na puno ng palakpakan ang paligid. Maraming kabataang nakikinig ang naiyak. Pakiramdam nila'y sila mismo ang kinakausap ni Elias. Ilang araw matapos ang seremonya, nakatanggap ng imbitasyon si Elias mula sa mismong restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan siya unang dinala ni Don Armando at pinagtawanan. Inimbitahan siya upang maging honorary chef for a day. Sa una, nag-alangan si Elias. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng panlalait at pagtawa na inabot niya roon. Ngunit tinapik siya ni Don Armando. Elias, ito na ang pagkakataon mo na balikan ang nakaraan. Hindi upang maghiganti, kundi upang ipakita kung hanggang saan ka na nakarating. At ganoon nga ang nangyari. Nang dumating sila sa restaurant, sinalubong siya ng mga waiter at chef na minsan ay nanhamak sa kanya. Ngunit ngayon, lahat sila'y nakayuko bilang tanda ng pagrespeto. Pasensya ka na, Elias. Wika ng head chef. Minsan, hindi namin nakita ang halaga mo. Ngayon, handa kaming matuto mula sa iyo. Ngumiti si Elias at sumagot. Wala tayong dapat pag-usapan na nakaraan. Ang mahalaga ay ang bukas. At kung may matutunan kayo mula sa akin, handa akong magbahagi. Pinayagan siyang maghanda ng isang espesyal na putahe para sa mga bisita ng gabing iyon. Hindi niya pinili ang mamahaling sangkap, bagkus ay mga lokal na gulay, isda at pampalasa. Sa bawat hiwa, bawat timpla, dama ng lahat ang pagmamahal at dedikasyon niya. Nang ihain niya ang pagkain, tumayo ang isang bisita at nagsabi, ito ang pinakamasarap na nakain ko rito. At higit pa sa sarap, ramdam ko ang puso ng taong nagluto. Muli pinuno ng palakpakan ang restaurant. Ngunit para kay Elias, higit pa sa palakpakan ang kanyang naramdaman, ito'y isang uri ng pagtatagumpay laban sa kanyang nakaraan. Sa paglipas ng mga linggo, lalo pang dumami ang mga taong lumalapit kay Elias. Ang mga batang dati walang tiwala sa sarili ay nagsimulang mangarap na maging chef, guro o doktor. Ang mga magulang na dati walang pag-asa ay muling naniwala na ang kanilang mga anak ay may kinabukasan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Don Armando sa harap ng maliit na hardin ng mansyon nito, nagsalita si Elias. Don Armando, hindi ko po alam kung paano ko maibabalik lahat ng kabutihang ginawa ninyo para sa akin. Ngumiti ang milyonaryo at tumingin sa kanya. Hindi mo kailangang ibalik, Elias. Ang tanging hiling ko lang ay ipasa mo ang kabutihan sa iba. Kung paano kita tinulungan, sana'y tulungan mo rin ang mga susunod na tulad mo. Tahimik si Elias. Ngunit dama niya ang bigat at kahalagahan ng mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang bumuo ng panibagong pangarap. Isang pangarap na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang kailanman ay nakaranas ng parehong paghihirap na pinagdaanan niya.
At sa gabing iyon, malinaw na sa kanya na ang pagbabalik sa bayan ay hindi lamang tungkol sa pag-uwi na may tropeyo at karanalan. Ito'y pagbabalik upang magsimula ng mas malaki at mas makabuluhang misyon, ang magbigay ng pag-asa. Matapos ang mainit na pagsalubong sa kanya ng buong bayan, hindi nagtagal ay muling nag-isip si Elias ng panibagong hakbang sa kanyang buhay. Hindi sapat para sa kanya ang tropeyo at karangalang nakuha mula sa internasyonal na entablado. Nais niyang may mas malalim na saysay ang lahat ng kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nakaupo sa hardin ng mansyon ni Don Armando, bumulong siya sa kanyang mentor. Don Armando, hindi ko po nais na ang lahat ng ito ay manatiling tungkol lamang sa akin. Gusto ko pong gumawa ng isang bagay na nakakatulong sa iba, lalo na sa mga batang kagaya ko dati. Numiti ang matanda. Ano ang nasa isip mo, Elias? Nais ko pong magtayo ng maliit na kainan. Hindi para sa mayayaman lamang, kundi para sa lahat. At tuwing Sabado, gusto ko pong libre ang pagkain para sa mga batang lansangan. Tumango si Don Armando. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Kung iyan ang nais mo, susuportahan kita. Iyan ang tunay na layunin ng tagumpay, ang maipasa ang kabutihan sa iba. Nagsimula ang kanilang plano. Sa tulong ng kapital at koneksyon ni Don Armando, nakahanap sila ng maliit na lote sa gilid ng bayan. Doon itinayo ang simpleng kainan na pinangalanan ni Elias na Lasan ng Pag-asa. Hindi ito marangya, ngunit dinisenyo upang maging bukas at maginhawa para sa lahat ng uri ng tao, mayayaman man o mahirap. Nang binuksan ito, unang araw pa lamang ay dagsana ang mga tao. Ang mga dating kaklase ni Elias, mga guro at maging ang ilang chef mula sa lungsod ay dumayo upang makita ang kanyang bagong proyekto. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga batang lansangan. Sa kanilang mga mata, halata ang pananabik habang isa-isang iniabot sa kanila ang mangkok ng mainit na sabaw at simpleng ulam. Elias, totoo ba ito? Libre? Tanong ng isang batang halos kasing edad niya noon. Oo, ngiti niya. Walang batang dapat magutom. Dito, may lugar kayo. Sa bawat Sabado, naging tradisyon ang pamimigay ng libreng pagkain. Ang mga bata ay pumupuno sa kainan, naglalaro, nagkukwentuhan at higit sa lahat, kumakain ng busog at masaya. Nakasanayan ni Elias na siya mismo ang nasa kusina, nagluluto at humahalo sa mga kaldero, kasama ang ilang staff na sinanay niya. Hindi ka ba napapagod, Elias? Tanong ng isa sa mga kusinero. Napangiti siya. Ang pagluluto para sa kanila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Para bang tuwing nakikita kong masaya silang kumakain, nawawala ang lahat ng pagod. Mabilis na nakilala ang lasa ng pag-asa. Hindi lamang dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa mensahe nitong nagbigay inspirasyon. Dinarayo ito ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Mga negosyante, estudyante at ordinaryong mamamayan. Ang ilan ay nag-aalok pa ng donasyon upang mapalawak ang programa ni Elias. Elias, wika ng isang guro mula sa culinary school. Hindi mo lang ipinapakita ang galing mo sa kusina. Ipinapakita mo rin ang puso ng pagiging tunay na chef. Ngumiti lamang siya. Ngunit sa puso niya, dama niyang natutupad ang tunay na pangarap. Hindi lamang maging tanyag, kundi maging makabuluhan. Ngunit kasabay ng kasikatan ng kanyang kainan, muling lumitaw ang mga taong may naiibang layunin. May mga negosyanteng nais bilhin ang lasa ng pag-asa. Ipinapangakong palalakihin ito at gagawing bahagi ng malalaking food chain. Elias, isipin mo, sabi ng isa. Kapag ibinenta mo ito, lalaki pa ang pangalan mo, dadami ang branches at mas makikilala ka. Ngunit mariin ang sagot ng batang chef. Pasensya na po. Pero hindi ko itinayo ang lasa ng pag-asa para maging negosyo lamang. Itinayo ko ito para magbigay ng pagkain at pag-asa. Hindi ko pwedeng ipagbili ang layuning ito, napailing ang negosyante. Sayang ka, balang araw magsisisi ka rin. Ngunit sa puso ni Elias, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumago ang kanyang kainan. Hindi lamang ito naging tahanan ng pagkain, kundi naging sentro ng komunidad. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang mahirap at mayaman, bata at matanda, upang kumain at magbahagi ng kwento.
At sa bawat Sabado na nakikita niyang busog at masaya ang mga batang dati gutom, hindi maiwasan ni Elias na maalala ang kanyang nakaraan. Sa bawat mangkok ng sopas na inihahain niya, naaalala niya ang gabing una siyang pinagtawanan, ngunit kalaunay ipinagdiwang sa restauran. Ngayon, wala nang pagtawa o panlalait, tanging paghanga at pasasalamat na lamang. At sa gitna ng lahat ng iyon, lagi niyang kasama si Don Armando, nakaupo sa isang sulok, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Anong sabi ko sa iyo, Elias? Tanong ng matanda minsan. Hindi lang ikaw ang nagtagumpay. Ang lahat ng taong natulungan mo, sila rin ay tagumpay mo. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kainan na puno ng tao. Alam ni Elias na natupad na niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pangarap, ang maging daan ng pag-asa para sa iba. Lumipas ang ilang buwan mula nang buksan ni Elias ang lasa ng pag-asa. Patuloy itong dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar at mas lalo pang sumikat ang kanyang pangalan. Ngunit habang dumarami ang humahanga sa kanya, dumarami rin ang mga taong naiinggit at nagnanais siyang pabagsakin. Isang araw, dumating sa kanyang kainan ang kinatawan ng isang malaking food corporation. Kilala ito sa buong bansa at may daandang sangay na mga restaurant. Nakipagkita sila kay Elias at kay Don Armando. Elias, panimula ng kinatawan, nakikita namin ang potensyal ng iyong kainan. Nais naming bilhin ito at gawing bahagi ng aming chain. Kung papayag ka, magiging milyonaryo ka kaagad. Dadami ang branches ng Lasa ng Pag-asa at magiging mas malaki pa ang pangalan mo. Tahimik si Elias, bakas sa kanyang mukha ang pag-iisip. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita na si Don Armando. At ano ang kapalit? Hindi na ba libre ang pagkain para sa mga batang lansangan? Numiti ang kinatawan, ngunit halatang may bahid ng panlilin lang. Well, business is business. Maaari naman nating tanggalin ang libreng serbisyo. Mas kikita pa kayo. Umiling si Elias at matatag na nagsalita. Pasensya na po, pero hindi ko ibebenta ang kainan ko. Hindi ko ito itinayo para yumaman, itinayo ko ito para makatulong. Nagbago ang mukha ng kinatawan at may halong pananakot ang kanyang sagot. Sana hindi mo ito pagsisihan. Ang pagtanggi sa alok namin ay katumbas ng pagiging kalaban namin. Mula noon, nagsimula ang sunod-sunod na problema. Una, nagka-problema sa supply ng mga pangunahing sangkap. Ang mga dating supplier ay biglang umatras. Nagsasabing natatakot silang mawalan ng ibang kliyente dahil sa pressure mula sa malaking kumpanya. Elias, wala na tayong sangkap para sa susunod na linggo, sabi ng isa sa kanyang mga staff. Paano na ang libreng pagkain para sa mga bata? Napayuko si Elias, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit tumayo siya at nadpa siya. Kung wala tayong makuhang sangkap sa malalaking supplier, pupunta tayo sa mga lokal na magsasaka. Hindi sila madaling matinag. Agad siyang naglakbay sa mga karatig probinsya upang makipag-usap sa mga magsasaka. Sa una, nag-alangan ang mga ito. Natatakot kami. Baka kapag nag-supply kami sa iyo, mawalan kami ng ibang buyer. Ngunit buong tapang siyang nagsalita. Kung papayag kayo, hindi ko lang bibilhin ang inyong produkto. Gagawin ko kayong katuwang sa tagumpay ko. Hindi lang ako ang aangat, kundi tayo. Sa kanyang sinseridad, nakuha niya ang tiwala ng mga magsasaka. Isa-isa silang pumayag na mag-supply ng gulay, prutas at karne. Ngunit hindi natapos ang problema roon. Nagsimulang kumalat ang mga negatibong balita laban kay Elias. May mga lumabas na artikulo na sinasabing hindi malinis ang kanyang kainan, na ang pagkain ay hindi ligtas kainin, at na ginagamit niya lamang ang kanyang kwento para makakuha ng simpatya. Nakakahiya. Bulong ng isang bisita habang nagbabasa ng diaryo. Akala ko ba mabuti siyang tao? Siguro gawa-gawa lang ang lahat, dagdag pa ng isa. Nang makarating ito kay Elias, halos madurog ang kanyang puso. Don Armando, paano nila nasabi ang mga iyon? Hindi ko kailanmang niloko ang mga tao. Hinawakan siya ng matanda sa balikat. Elias, ganyan talaga kapag may mga naiinggit. Hindi mo kailangan sagutin ang lahat ng paninira. Ang sagot mo ay nasa gawa mo. Kaya't sa halip na magpalabas ng pahayag, ipinagpatuloy ni Elias ang kanyang ginagawa.
mas lalo niyang pinabuti ang kalinisan at kalidad ng kanyang kainan. Tiniyak niyang bawat pagkain ay masarap at ligtas, at bawat batang lumalapit ay hindi kailanman uuwi na gutom. Ngunit dumating ang pinakamalaking pagsubok. Isang gabi, habang abala sila sa kusina, may tumawag na isa sa kanyang staff. Elias, may inspektor mula sa City Hall. Nagsasabi silang ipapasara ang kainan dahil umano sa health violation. Nagulat si Elias at dali-daling lumabas. Nandoon ang 3 inspektor, may hawak na papel. Mr. Elias, wika ng isa, may natanggap kaming reklamo. Ayon dito, hindi ligtas ang inyong pagkain. Kailangan naming ipasara ang kainan. Hindi totoo yan, sigaw ni Elias. Pwede niyong silipin ang kusina. Malinis ang lahat. Ngunit tumanggi ang inspektor at nagbigay ng ultimatum. Hanggat hindi malinaw ang kaso, isasara muna ito pansamantala. Tumulo ang luha ng mga batang nakapaligid. Kuya Elias, paano na po kami? Wala na kaming makakainan. Napayuko si Elias, halos mawala ng pag-asa. Ngunit sa likod niya, naroon si Don Armando, matatag na nakatayo. Elias, huwag kang matakot. Labanan natin ito. Hindi sila magwawagi kung hindi tayo susuko. Sa sandaling iyon, muling nagliyab ang apoy sa puso ni Elias. Alam niyang hindi matatapos ang kanyang kwento sa pagkasara ng kainan. Alam niyang ito'y simula lamang ng mas malaking laban, isang laban na kailangan niyang harapin para sa kanyang mga pangarap at para sa lahat ng batang umaasa sa kanya. Matapos ipasara pansamantala ang lasa ng pag-asa, tila bumigat ang buong mundo kay Elias. Araw-araw ay dumadating ang mga batang umaasa sa libreng pagkain, ngunit wala siyang magawa kundi ang tingnan silang nagugutom. Don Armando, mahina niyang wika isang gabi. Baka ito na ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan natin. Ngunit mariin ang sagot ng kanyang mentor. Elias, ang laban ay hindi natatapos hanggat hindi ka sumusuko. Kung gusto mong manatili, kailangang lumaban tayo. Dahil dito, nagpasya si Elias na huwag basta sumuko. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga lokal na magsasaka na dati na niyang tinulungan. Mga kaibigan, wika niya sa isang pagpupulong, alam kong mahirap ang sitwasyon. Pinipilit tayong pabagsakin ng malalaking kumpanya. Ngunit kung magsasama-sama tayo, makakahanap tayo ng paraan. Isa-isang nagsalita ang mga magsasaka. Elias, noong wala kaming mapagsuplayan, ikaw ang tumulong sa amin. Hindi kami papayag na iniwan ka ngayon. Kami ang magiging latas mo. Naramdaman ni Elias ang lakas ng pagkakaisa. Sa mga sumunod na linggo, bumuo sila ng kooperatiba kung saan tuwirang nagdadala ng ani ang mga magsasaka sa kanya. Hindi lamang mas mura, mas sariwa pa ang mga sangkap. Unti-unting bumalik ang operasyon ng kanyang kainan. Kahit limitado pa sa simula. Kasabay nito, nagsimula rin siyang makipagtulungan sa mga maliliit na negosyante sa paligid. Ang mga tindera ng gulay, nagbebenta ng isda at mga may maliit na karinderya ay nagboluntaryong tumulong. Elias, sabi ng isang tindera ng gulay, kung ano ang kaya kong ibigay, ibibigay ko. Ang mahalaga, magpatuloy ang iyong ginagawa. Hindi na lang ito laban mo, dagdag ng isa pang negosyante. Ito ay laban nating lahat. Sa tulong ng komunidad, nakapagtayo sila ng bagong sistema ng supply. Hindi na sila umaasa sa malalaking distributor na kontrolado ng malalaking kumpanya. Ang kanilang kalayaan ay unti-unti nang nahuhubog. Ngunit, hindi pa rin tumigil ang malaking kumpanya. Naglabas sila ng mas matinding propaganda laban kay Elias. Mga advertisement sa radyo at telebisyon na nagsasabing delikado ang pagkain sa kanyang kainan. Maraming tao ang nalito, ngunit marami rin ang tumayo para ipagtanggol siya. Isang araw, nagsagawa ng rally ang mga taga-komunidad sa harap ng City Hall. Hawak nila ang mga placard na may nakasulat na, "Ibalik ang lasa ng pag-asa at hindi totoo ang paninira." Lumapit ang isang ina kay Elias, dala ang kanyang anak. "Elias, huwag kang bibitaw. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nabibigyan ng pag-asa ang mga anak namin. Hindi lang ito kainan, ito'y tahanan para sa amin." Tumulo ang luha sa kanyang mata. "Hindi ako susuko," sagot niya. "Lalaban tayo." Hindi nagtagal, nagpasya si Elias na maghain ng reklamo laban sa malaking kumpanya.
Sa tulong ng mga abogado na ipinakilala ni Don Armando, nagkaroon siya ng lakas na lumaban sa korte. Sa unang pagdinig, pinakita ng kampo ni Elias ang lahat ng ebidensya, mga peking reklamo, sinadyang pagpapakalat ng maling balita at ang panggigipit sa mga supplier. Nagulat ang mga tao sa dami ng katiwaliang lumabas. Habang nakaupo sa courtroom, ramdam ni Elias ang kaba, ngunit nang tumayo ang hukom at sinabi, ayon sa ebidensya, walang basihan ang mga paratang laban kay Elias at sa lasa ng pag-asa. Bukod dito, ang kumpanya ay may pananagutan sa paninira at panggigipit. Napuno ng palakpakan ang buong silid. Panalo tayo, Elias! Sigaw ng isa sa mga magsasaka. Ngumiti si Elias. Pinunasan ang kanyang luha. Panalo nating lahat ito. Matapos ang tagumpay sa korte, mas lalo pang tumibay ang pangalan ni Elias. Ang lasa ng pag-asa ay muling nagbukas at ngayon ay mas marami pang taong dumadayo dito. Ang mga dating nag-alinlangan ay muling bumalik at ang mga batang lansangan ay masayang nagtipon sa harap ng kainan. Kuya Elias, sigaw ng isa, bumalik na ang aming tahanan. At sa araw na iyon, hindi lang basta kainan ang muling nabuhay. Naging simbolo ito ng laban ng mahihirap laban sa mga makapangyarihan. Isang paalala na hindi kayang talunin ng paninira at kasakiman ang puso at malasakit. Habang nakatingin si Elias sa mga batang masayang kumakain, tumabi sa kanya si Don Armando. Elias, hindi ka na lang isang chef na yun. Isa ka ng leader. Tahimik siyang ngumiti at sumagot. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Ang totoong panalo ay nasa pagkakaisa ng lahat. At sa muling pagbubukas ng kanyang kainan, muling sumigla ang komunidad. Ang laban na muntik na niyang ikatalo ay siya ring nagpatibay ng kanyang pangalan at ng kanyang misyon. Makalipas ang ilang taon mula sa pinakamatinding laban na hinarap ni Elias, mas lalo pang lumago ang lasa ng pag-asa. Hindi na lamang ito isang maliit na kainan sa gilid ng bayan, kundi isang kilalang institusyon na kinikilala sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng paglawak at kasikatan, hindi nagbago ang puso ng batang minsang galing sa lansangan. Ang layunin niyang magbigay ng pagkain at pag-asa sa mga batang mahirap ay nanatiling buhay. Bawat Sabado, patuloy pa rin ang tradisyon ng libreng pagkain. Hindi lamang bata mula sa lansangan ang dumadating, kundi pati mga pamilya na walang kakayahang kumain sa labas. At sa bawat pagkakataon, naroon si Elias, nakasuot pa rin ng kanyang apron, nakahawak sa sandok at abala sa pagluluto. Chef Elias, bakit hindi na lang kayo umupo at magpahinga? Tanong ng isa sa kanyang mga staff. Ngumiti siya. Hindi ako chef para magpahinga. Ako'y chef para magpakain. Hanggat may nagugutom, nandito ako. Sa paglipas ng panahon, mas lalo ring lumapit si Elias kay Don Armando. Ang milyonaryo na minsang kumupkop sa kanya ay hindi lamang naging mentor kundi naging tunay na pamilya. Madalas silang mag-usap tuwing gabi, habang nakaupo sa hardin ng mansyon. Elias, wika ni Don Armando minsan, natupad mo na ang pangarap mo. Ikaw ay tanyag, may negosyo, at nakakatulong sa napakarami. Ano pa ang hinahangad mo? Tahimik si Elias bago sumagot. Don Armando, ang pangarap ko ay hindi lamang para sa sarili ko. Nais kong mas marami pang kabataan ang magkaroon ng pagkakataon. Balang araw, gusto kong magtayo ng paaralan para sa mga batang gustong maging chef, kahit wala silang pera. Napangiti ang matanda at tumango. At ako ang magiging unang magpapalagay ng pondo para sa paaralang iyon. Hindi nagtagal na isakatuparan ni Elias ang kanyang plano. Sa tulong ng mga donasyon mula sa mga tao at suporta ni Don Armando, nagtayo sila ng Eskwela ng Pag-asa, isang culinary school na bukas para sa lahat, lalo na sa mga kabataang walang kakayahang magbayad. Doon, tinuruan ng mga estudyante hindi lamang ng teknik sa pagluluto, kundi ng kahalagahan ng malasakit at puso sa bawat putahe. Hindi sapat ang galing, madalas sabihin ni Elias sa kanyang mga estudyante. Kung walang puso ang pagluluto, hindi ito kailanman magiging masarap. Maraming kabataan ang natulungan ng paaralang iyon. Ang ilan ay nakapagtayo rin ng sarili nilang mga kainan. Ang iba naman nagtrabaho sa mga malalaking hotel. Ngunit lahat sila ay nagdala ng aral mula kay Elias.
na ang tunay na pagluluto ay hindi lamang para sa sikmura, kundi para sa kaluluwa. Dumating ang panahon na si Elias ay nakilala na hindi lamang bilang isang mahusay na chef, kundi bilang isang lider ng pagbabago. Nakatanggap siya ng parangal mula sa gobyerno bilang bayani ng bayan. Sa seremonyang iyon, nakasuot siya ng simpleng barong at habang inaabot ang plake, naalala niya ang mga gabing nagugutom siya sa lansangan. Hindi ko po akalaing mangyayari ito, wika niya sa kanyang talumpati. Kung may natutunan ako sa aking paglalakbay, iyon ay ang katotohanan na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang pinagmulan. Ang tunay na halaga ay nasa kanyang puso at sa kanyang kakayahang magmahal at magbigay. Ang mga tao'y tumayo at nagpalakpakan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong bansa at maraming magulang ang ginamit ito upang turuan ang kanilang mga anak na huwag sumuko sa pangarap. Sa kanyang pagtanda, nanatili si Elias sa tabi ni Don Armando. Hindi niya kailanman iniwan ang taong naging daan upang mabago ang kanyang kapalaran. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa veranda, nagtanong si Don Armando, "Elias, kung sakaling mawala ako, ano ang gagawin mo?" Napatingin siya sa mentor at may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko po kayo malilimutan. Itutuloy ko ang lahat ng ating nasimulan. Ang bawat batang makakain ng libre. Ang bawat estudyanteng matututo sa paaralan. Lahat ng iyon ay alaala ninyo." Ngumiti si Don Armando. Halatang kontento sa naging buhay niya. "Kung ganoon, payapa na akong aalis balang araw dahil alam kong nasa mabuting kamay ang ating iniwan." At nang dumating nga ang araw na pumanaw si Don Armando, dumagsa ang napakaraming tao sa kanyang libing. Nandoon ang mga batang tinulungan ni Elias, ang mga estudyante ng culinary school, at ang buong komunidad na naging saksi sa kanyang kabutihan. Sa harap ng puntod ng kanyang mentor, mahigpit ang hawak ni Elias sa isang lumang apron na minsan ay ginamit niya noong bata pa siya. "Maraming salamat, Don Armando," bulong niya. "Kung wala ka, hindi ako magiging ako ngayon." Mula roon, ipinagpatuloy niya ang pamumuno sa kanyang negosyo at paaralan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naging inspirasyon sa lahat. Sa huli, ang batang gusgusin na minsang pinagtawanan sa isang mamahaling restaurant ay tuluyang naging tanyag na chef, huwaran ng kabataan at simbolo ng pag-asa. Natupad niya ang kanyang pangarap. Ngunit, higit pa roon, natulungan niya ang libu-libong tao na minsan ay nawalan ng pag-asa. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang naitala sa mga aklat ng pagluluto, kundi sa mga puso ng lahat ng kanyang natulungan. At sa bawat mangkok ng sopas na inihahain sa lasa ng pag-asa, naroon pa rin ang alaala ng kanyang nakaraan at ang inspirasyon ng kanyang kwento. Isang paalala na walang pangarap na imposibleng tabutin kung ito'y pinaghirapan at pinusuan.